Ayan. Hello sa mga taga Zamboanga. Okay, so welcome po sa ating mga bagong members. Ayan, sa mga gustong mag-join sa final coaching, just message this page and then mag-inquire ka lang, no? And I highly recommend na mag-join ka sa final coaching para malaman natin ang kahandaan mo at of course, yung rating na gusto mo. Kasi dapat ibigay na natin, itudo na natin sa araw na yan. Okay, let's go. 127. Again, general education. Kapag general education ang pag-uusapan, dapat marami kang bala dito. Wala kang ibang choice kundi i-memorize ang lahat ng pwedeng i-memorize. Okay? Of course, may comprehension konti dito, pero given na yan na i-enhance ang comprehension. Pero dito sa Gen Ed, dapat maraming bala na knowledge. Okay? So, yun ang gagawin natin. And we will have the one of the most difficult subjects sa mga may dyscalculia. Again, pag hindi ka magaling sa math, dyscalculia ang tawag sa deficiency mo or sa learning disability mo. So, medyo konti, tayo lahat meron ganyan, no? Let's go to 127. Ayan. So, ito yung first item natin, kumbaga. Continuation last night. In an English test, 8 standard, wait. I-share ko muna yung screen ko for a while. Ayan. Kita na? Okay. So, there. In an English test, 8 students obtained the following scores. 10, 15, 12, 8, 16, 24, 12, 4. What is the median score? Anong hinahanap? Anong hinahanap dito ay median. Okay? So, to get the median, teachers, you just have to arrange the given scores into ascending. Okay? Ascending or maybe descending. So, kung saan ka komportable, yun yung gamitin mo. So, dahil i-arrange muna natin bago, again, step 1 in getting the median, arrange first the given items. Okay? So, we have there, anong pinakamaliit? 10, 12, 12, ano pa? 14, ilang 14? Isa lang, 15, 16, 8, ano pa? 18, and then 24. Ilan ba given? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon, teachers, pag naghahanap ng median at even ang kanyang raw scores na binigay, so ibig sabihin ang ating raw scores ay even sila, 2, 4, 6, 8 na, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, dahil 8 ito, etong dalawa ang kunan natin ng median. Okay? So, how to get the median? Just get their mean. 14 plus 15 is equal to 29. Ayan. 29 and then divide it by 2 and that will yield 14.5. Ayan. So, we have there 14.5. Okay? So, the correct answer here is 14.5. Teachers, pag sinasabi nating median, most reliable siya. Wait. Most reliable, no, more reliable siya kapag may outliers than the mean. Okay? So, tandaan niyo po more reliable. So, who is the most reliable? The mode. Okay? Mode is the most reliable when there are big scores. So, tandaan niyo yan dahil medyo nagkakaiba-iba tayo ng stand dyan. So, kailangan lang po tandaan. Ayan. 128. Find the least LCM, no? Least common multiple of 5, 2, and 7. So, to get the least common multiple, ano yung tinuro ko dito na pinakamadali? Go to the choices. Anong choice? Least. Okay? Again, ulitin natin. Pag LCM, go to the choices. Anong choice? Least. Kasi least yung hinahanap. What is the least here? 15. 15 divide 5. 3. 15 divide 2. Cannot be. Okay? So, dahil least, punta ka sa ikalawang pinaka-least. Ito yung 35. 35 divide 5. 7. 35 divide 2. Cannot be. Ayan. So, hindi pa rin pwede si 35 kahit least siya. O, sinong sumunod? Si 70. Okay, let's try 70. 70 divide 5. That is 12. 70 divide 2. That is 35. 70 divide 7. That is 10. O, pwede ba siya? Yes. So, 70 is the least common multiple of 5, 2, and 7. Tandaan nyo po, pag LCM ang hinahanap, remember, go to the
choices. Tandaan niyo po ha, go to the choices. Anong choice? Yung least na choice. Bakit sir? Bakit kailangan namin tandaan yan? Kasi sa GCF or greatest common factor, you go to saan? Go to the given. So, magkabaliktad sila. So, kapag naibaliktad nyo yan, disgrasya ang mangyayari dyan. Okay? So, kailangan po na master nyo na saan pupunta kapag LCM ang hinahanap. Okay? Yan, nasa na yun? Okay? So, there. Yan. Again, pag LCM, go to the choices. Anong choice? List. Pag GCF, go to the given. So, given ang tingnan mo, tapos i-divide mo siya sa GCF man siya, greatest choice. Okay? So, lahat ng given, i-divide mo sa greatest choice kapag ito ang hinahanap. Pero kapag LCM ang hinahanap, go to the choices, least na choice, i-divide mo siya sa given. Criss-cross yan. Take note of that. May 10 items, 5 items na ganito ang tanungan. So at least hindi ka mabokya, di ba? Next. Ito. A Toyota car, again, a Toyota car traveling at a rate of 70 km per hour leaves the house 2 hours after a Kia car has left and overtakes it in 5 hours. At what rate was the Kia car traveling? Oh, eto na. Ito yung memorize niyo. Eh, paano kung ibahin yung given? So, kailangan po na master. Bakit hindi siya nagmo-move? Ayan. Okay. So, tingnan natin dito. To get the rate, no? To get the rate of Kia car, you first have to identify kung ilan yung total distance ng Toyota car na na-travel ng nasa na yung aking panulat eh. Tingnan muna natin kung gaano ba kalayo ang na-travel ng Toyota car. Okay? So, let's go here. Ilang oras ba? 5 hours. Ayan. So, dahil 5 hours, i-multiply mo siya sa rate. Ano ang rate ng Toyota car? 70 kilometers. Okay? So, that will yield 350 kilometers. Again, 350 kilometers. Ito yung na-travel ng Toyota. Okay? Now, paano ba natin kunin ang rate ng Kia? Madali na lang. Bakit? Meron na tayong base. Okay? Ito yung tinatawag nating base. Ayan. So, simple as 5x plus 2x. Saan natin kinuha itong 5 and 2? Dito po sa 5 oras na na-overtake siya at ang plus 2 hours na advance siyang nag-leave. Diba? So, let x be the rate no, of Kia car equals 350. Ayan. Tapos, i-add mo lang like term, 7x is equal to 350 and divide both sides by 7 to get the value of x. That will yield x is equal to 50. Ayan. Kaya sinabi niyo 50 yung sagot. Di ba? So again, ulitin natin to. Pag hindi naintindihan, ulitin lang ang video. Paano ba kinuha, sir? Kunin muna natin ang total distance na na-travel ni Toyota. How to get? 5 hours times 70 km per hour kasi yun yung rate niya. Punta naman tayo sa pagkuha sa rate ni Kia. Dahil meron na tayong 350, gagawin natin itong base. Okay? Gagawin natin itong base sa rate no, ni Kia. Now, to get the rate of Kia, you just have to add the 5 hours na na-overtake siya ni Toyota at yung advance niyang pag-leave ng 2 hours. I-add mo lang siya. So that is 7 hours in total, no? Now, 7 hours is equal to 350. Now, divide both sides by 7 and that will give you 50 kilometer per hour. Ito yung rate. Ito yung rate ni Kia car. That's why you answered 50. Okay? That's why you answered 50. That's how it's being solved. Ayan. Okay ba? Oh, nagdurugo na ang utak? Huwag muna, okay? Lumaban ka, no? Ulitin mo lang ang video kapag hindi mo naintindihan, ha? Next, 130. Sayang yung first item. Do not worry, no?
Ulitin nyo lang ang video, okay? Ulitin nyo lang ang video. Ayan. Good evening. Ayan, may mga na-late. Sige, tag your friends, mention your friends, no? Next, number 130. Okay, so, eto na ba siya? Ayan. If the average of arithmetic mean of x and negative 5 is 10, then what must be the value of x? So, anong gagawin dito? Matik na to, di ba? Kasi may mga given naman po. So, pwede mo siyang i-substitute agad kay x, no? Pwede mo siyang i-substitute agad kay x. So, say for example, isunod natin, no? 15 minus 5. So, that is 10. 10 divided by 2 because there are two scores that you added. So, that is 5. So, hindi siya pwede, no? Letter B, 25 minus 5, that is 20. And you divide it by 2, that will give you 10. So, therefore, 25 is the correct value of x to get the average, which is 10. Okay, next item. Which of the following gives a numerical value of the population? So, numerical value of the population, that is parameter. Okay, ano ba itong statistics natin? Statistics, anong meaning ng statistics? This is the collection, analysis, and interpretation of data. Again, pag sinasabi nating yan, nasa na yun? Pag sinasabi nating statistics, this is the collection, the analysis, and the interpretation. The Kai, no? Sinong may gawa ng Kai? Si Skinner. Hindi, Segway lang yan ha. Computer Assisted Instruction. That is collection, analysis, and interpretation of data. Ano naman tong range? This is the result of the highest score minus the lowest score. Okay? Score. Ayan. Variable naman po, meron tayong independent and dependent. Okay? To see the difference, you just have to say side. Stimulus, independent, dependent effect. So say for example, effect of parenting on the academic performance. Ano yung dependent variable doon? Ang dependent variable doon ay yung epekto, yung academic performance. Okay? Ano naman po ang independent variable doon? Yung dahilan, yung parenting. Okay? Yung cause. Malinaw? Everybody say side. Side. Stimulus, independent, dependent, effect. Effects of parenting in the academic performance. Sandun yung dependent, academic performance. Sandun yung independent, the parenting. Okay? Sino yung naapektuhan? Si academic performance. Therefore, dependent siya. Sino yung hindi naapektuhan? Si independent. Siya yung dahilan. Okay? Malinaw yon? That's variable. Next. Okay. Ito, medyo madugo ito. I need more space. Ayan. Bakit? Oh, yan. Okay. For a while. Okay. Number 132, kailangan nyo pong mag-pay attention. Baka ilabas nila to and kailangan nating malaman kung paano po mag-solve ng variance. So, everyone, kindly pay attention po. Okay? So, bigyan muna natin ng steps no, on getting the variance para at least madali nyo na lang pong magawa. Okay? Step 1, dapat ilista natin. No? List natin ang datas na binigay sa atin ascending or descending. So, i-list natin. Gawa tayo ng table. Ayan. Ang pangit ng table ko. Ayan. Okay. So, data dito. Data. Ayan. I-list natin para madali natin siyang ma-perform. No? So, lista. Ano yung given? Ascending, descending, depende sa'yo. So, 60, 75, 80, ano pa? 95, and then 100. That's the step 1. Okay, lista mo lang dyan. Ang step 2 natin, you have to get the mean of the listed data. So, kunin daw natin ang mean nito. How to get the mean? Add all the given data. Okay? So, i-add mo yan. 60 plus 75 plus 80 plus 95 plus 100. How much is the result?
How much you will get? Okay. I-add natin. Wala akong calculator. Hindi lumabas yung calculator ko ah. Okay, for a while. You will get 410. Okay? Hindi po pwedeng magdala ng extra paper ha. Saan po kami pwedeng mag-solve, sir? Doon kayo mag-solve sa test booklet ninyo. So, gamitin nyo po ang test booklet ninyo. Okay? So, the correct here answer is 410. Okay? 410 is the sum of the data. Now, to get the mean, you just have to divide it by 5. Okay? So, 410 divided by 5, that will give you 82. Tama? 82. Ayan. So, 82 is your mean. Okay? 82 is your mean. Now, the next step is you subtract the um, raw score to the mean. Okay? So, mean can be represented by x bar. So, we have here, again, the starting point minus the arithmetic mean of the given data. So, we have there 60 minus 82. That will give you negative 22. Tama? And then, 75 minus 82. That will give you negative 7. Tama? 80 minus 82, that will give you negative 2. 95 minus 82, that will give you 13. 100 minus 82, that will give you, no, positive na to, positive 13. That will give you, how much? 18. Okay, so positive 18 or wag mo nang lagyan ng positive 18 or positive, basta may walang sign, positive na yan. Next, you have to get the square of the result, no? So, you have to square them. So, 22 square, that will give you how much? 22 times 22. Negative 22 times negative 22. That is 484. Ayan. Negative 7 times negative 7. That is 49. Negative 2 times negative 2. That's 4. 13 times 13. That's 169. Tama? 18 times 18. That's 324. Okay, 324. Ayan. So, meron na tayong square of the results of our the results of the difference of the raw score and the arithmetic mean of the given data. Now, next is, anong gagawin natin? I-add natin lahat ito. Okay? So, i-add daw natin si 484, si 49, si 4, si 169, at si 324. So, that will give us 1,030. Yes. That will give us 1,030. Solve nyo lang kung tama tayo. 1,030. So now, the next thing to do, meron ka ng value, meron ka ng value ng ating x, starting point minus the x bar square, meron ka ng value niya. Ang value niya ay 1,030. Now, the next thing is, of course, you perform the operation. No? So, we have there 1,030. Okay. And so, etong n natin, the number of raw score na binigay minus 1. Kasi, formula, okay, hindi ko pa pala nabigay yung formula. Ang formula po ng ating variance ay s square equals the summation of x starting point minus arithmetic mean square over n minus 1. Ito yung formula natin. Okay? So, substitute lang. So, ito yung value natin. Okay? Ito yung value natin. And then, the sample size, no? The data na binigay, 5 sila. So, you have to substitute lamang po 1,030 over 5 minus 1. That will give us 206. Okay? So, that's the correct answer. 206. Nakuha ba natin? Yes. So, enumerate natin kung paano kunin ha. Kasi medyo mahirap-hirap talaga to, alam ko po. Okay? Huwag kayong mag-alala, no? So, let's go. Unang gawin, ilista mo muna. Ito yung ginawa natin. Nilista natin. Pangalawa,
kunin natin ang kanyang sum, 410. Now, i-divide natin sa 5 kasi 5 yung given. That will give us 82, which is the arithmetic mean. Ang sunod, i-minus mo raw itong raw score minus the arithmetic mean. So, 60 minus 82, 22. Ganun po yung pagkuha natin. So on and so forth. Sunod, i-square mo daw ito. I-square mo daw ang resulta dito. So, 22 square, 484. Square of 7, 49. So on and so forth. Pagkatapos, i-add mo sila. That will give you 1,030. Okay? And then, pwede ka na mag-substitute. So, kailangan lang po na memorize mo ito. Okay? Pero kung hindi mo na memorize, basta't magawa mo na itong prosesong ito, automatic na po na makuha mo yan. Okay? Basta ang over niya, n minus 1. So, ano ba tong n? Ito yung number of raw scores na binigay sa'yo. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, that's why we got 5 here and then minus 1. Okay? Minus 1 mo lang siya. Ayan. Tapos, that will give you the value of n, no? 4. So, 1,030 over 4, that will give you 206. Yan. Kasi pag binago ang kasi baka na-detect na kayo ni PRC na nag-memorize na lang kayo ng sagot, baka baguhin, at least alam nyo. Okay? At least alam nyo. Ha? So, ito yung step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, and then ito yung step 6. Okay? So, i-encircle ko lang yung steps, ha? Yan. Step 2. Okay. Step 3 ito. Tama? Step 1. Step 2, step 3. Ito yung step 3. Ito yung step 4. Okay? Step 4. Okay? Step 5, get the sum. And then step 6, just have to substitute. Okay. So, tama yung sagot natin. I-replace lang natin ng big letter N ito. Itong nasa ibaba. Okay? So, that will give us 206. 1,030 divided by 5 directly. Okay? That's 206. Okay na po tayo dyan? Ayos na tayo dyan. Ayan. Next item. Balik tayo. Nasaan na yung live natin? Okay. Ayan. Okay. Next. I-figure out ko lang to pero again, stick muna tayo sa 206. Okay? Next. Nasaan na yung presentation? Okay. Next item. Ayan, na-move na. Ayan, okay. Which among the measures of central tendency is not influenced by outliers? So dito, i-rationalize natin to. Pag sinasabi nating mean, this is not resistant. Okay? So this is not resistant of outliers. Ibig sabihin, apektado siya. Pag mean naman po, this is more resistant. Okay? Pag mode naman, most resistant. Ayan. Weighted mean is still the same with arithmetic mean. So, we have there the three measures of central tendency. Ang sagot, 133. That will give us letter A. Okay? Most resistant, that's mode. Okay? Most resistant, mode. Paano ba natin kunin ang mode? Just simply do an inspection. Okay? So, more frequently appearing, yun yung mode natin. So, magbigay tayo ng halimbawa. Kapag binigyan ka ng raw score na 1, 1, 4 na 1, ano ang mode? Binigyan ka ng 4 na 1, ano ang mode? Okay. Sige. Ang mode daw ay 1. Ang sabi ng iba, no mode. So, eto po. Ano ba sabi ko kanina?
frequently appearing. So for you to frequently appear, dapat may mga kasama kang iba, 'di ba? Wala itong kasama eh. So no mode ito. Okay? No mode. Paano ba natin masabi na unimodal siya? Kapag ganito yung nangyari, 1, 1, tapos may 2. This is unimodal. May isang mode. Okay? Kapag bimodal naman po, we have, lagdagan lang natin ng 2, 2, tapos 3. So, dalawa ang mode. Okay? This is bimodal. Ayan. Pag naman po 3, 3, tapos 4, tatlo ang mode, trimodal. Okay? So on, multimodal. Makuha? Tapos kapag median, ascending and descending, and then just get the middlemost score. Ayan. Arithmetic mean is the average. This is otherwise called as average. Yan. Next item. 134. If a die is rolled, what is the probability of getting a number described by 2? Or simply 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ano daw ang posibilidad na makakuha ng 2? How many, ang tawag dito, how many possible results? 6. How many 2s? 1. So, this is 1, 6. Letter D. Next, 135. If a student has an average of 76 on his first two tests, so first two tests, 76, and has an average of 85 on the next four tests, what is the final average on all six tests? So simply multiply it by 2 and then 85, multiply it by 4. Ayan. So that will give you how much? 76 times 2, that is 152, tama? And then 85 times 4, that is okay, 170, 340. Ayan, 340. 142 lang to, 152, tama? Ayan. So, i-add mo lang tong dalawa. That will give you 29492. Ayan. Ilang scores yung in-add mo? 2, 6. Ayan. So, that is divided by 6. How much? 49 divided 6. That is 8, 48, and then 1, 2. That is 2. That is 82. Okay. 82. That's letter A. Okay. Kuha. Ayan. Next item. Ang hirap ng pagsusulat. Next. In the example of the 10 to the power of 10 to the 5th power plus 6x. So, ganito na yan. 10 to the plus 6x. The exponent is eto. Okay, 5. 5. Ayan, letter B. Next. Simplify. 6 minus the quantity of 3 minus the quantity of negative 4 plus 11 plus 8. So, simply remove the brackets and parentheses. Ayan. So, unahin natin yung nasa loob, of course. That's 3 plus 4 plus 11 plus 8. Ayan. Tapos, 6 minus 3 minus 4 minus 11 minus 8. Ayan. And combine the same signs na lang. 3 plus 4 plus 11 plus 8. That is 26. Di ba? 20, negative 26. So, 6 minus negative 26, that is negative 20. Okay? So, that is negative 20. Letter D. Next. Simplify the quantity of 3x minus 12 over 3x divided by x minus 4. Paano gawin to? Sige nga, mag-solve. Tingnan natin kung paano nyo nakuha. Paano nyo i-solve to? Simplifying. Simplifying lamang po ito.
Okay. I-factor muna. Oh, ito yung gusto ko. Again, pag ganito yung given sa'yo, pag pwedeng i-factor, i-factor muna natin. Okay? So, alin dito ang pwede nating i-factor? This. Okay? So, pwede nating isulat to this way. 3 times the quantity of x minus 4. Ayan. Over 3x. Di ba? So, factor natin ang expression na to. Okay? Now, anong sunod? Divided by as is. X minus 4. So, pwede natin lagyan to ng 1 dito, di ba? Now, ito yung matindi. Kailangan lang natin itong baliktarin para hindi tayo mahirapan. Keep, i-change lang natin tong operation into multiplication and then i-flip lang natin to. Okay? So, this will go this way. 3 times the quantity of x minus 4 over 3x. Ayan. Times, change nga eh, di ba? Times 1 over x minus 4. Ayan. So, pwede na ba tayo makapag-cancel dito? Pwede na. Ayan, bakit? O, eto at si eto, di ba? Tapos, si 3, pwede rin. Di ba? At eto. So, you are left with 1, 1 over x. Ayan. So, that's why it's letter D. What's your answer? O, di ba? Ang sagot ng iba, x minus 4. So, mali po yun. Okay? First thing to do is to factor first kapag pwede siyang i-factor. Okay? So, 1 over x. That's how we do it. Yeah, next item. In an English test, 8 students obtained the following scores. Oh, media na naman. Okay. So, arrange lang. 10, 12, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20. Ayan. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 pa rin. How to get? I-add mo lang daw yung two middle most scores na 13 and 15. That will give you 28. Diba? 28. And then, i-divide mo lang siya by 2. That will give you 1, 4, 14. Next. Letter A. Next. 140. Simplify. 3x minus 9 divided by x square minus 9. O, eto. Paano natin to i-solve? Again, anong first natin gawin dito? Factor pa rin kung may pwede kang i-factor. Diba? So, ano yung pwedeng i-factor natin dito? Si x square minus 9. Okay? Again, si x square minus 9, pwede nating i-factor to. At si, eto, pwede rin to. Di ba? Sige, so paano natin to i-rewrite? Ganito yan. 3 times x minus 3. Pwede? Yan. Over, eto, pwede natin tong i-factor dahil perfect square to. So, this will be x minus 3 plus no, times, for a while, ayan, times x plus 3. So, again, eto, pinactor lang natin, eto. Okay? So, pwede na ba tayo makapag-cancel? Yes, yan, pwedeng makancel, di ba? Tapos, pwede ba natin tong makancel? Hindi na. Bakit? Kasi naka-enclose siya sa parenthesis. So, the correct answer here is 3 over x plus 3. Meron ba? Yan, eto. Diba? So, simple as that, no? Again, tandaan lang, factor kapag dapat pwede pang i-factor. So, factor first ang ating batas dito, ating rule dito. Okay? Next, 141. Yan, mathematics. Okay pa ba kayo dyan? Buhay pa ba? Ayan. So, ang problema no, kapag mathematics talaga, wala na. Ang iba, sumakit ang ulo, ang iba, ayan, makabungog daw. Kaya natin 'yan, no? Kapag pag kasi magaling ka sa iba tapos bagsak ka sa mathematics, wala pa rin, 'di ba? So lumaban ka, teacher. Yan. Next. What are the prime factors of 120? What are the prime factors of 120? So we have here
um, 120. So, i-ano lang natin siya, 3 method, no? 120, that is 60 and 2. And then 30 and 2. And then 15 and 2. Then 3 and 5. Oh, simple as that, no? Yan. So, tatlong 2, 3, and 5. Meron ba? Tatlong 2, 3, and 5. So, that is letter D. That's how simple prime factorization is. Next. 142. Yan. 142. Okay. Next. 142. What is the least common multiple of 12 and 60? LCM na naman. Ano yung sabi ko kanina? Anong tingnan? Pakitingin nga sa comment section. Ano yung unang titingnan natin kapag LCM? Ano yung unang titingnan natin kapag LCM? Tell me. Ayan, very good. Look at agad sa choices. Ano yung choice na uunahin mong i-perform? Yung list. Ano yung list na meron dito? 120. Okay, 120. Ayan, sige. Atin ngayong i-perform si 120. 120 divide 12. Pwede ba? Yes, that's 10. 120 divide 60. Pwede ba? 120 divide 60. That is 2. So that is letter C. Ganun po kadali kapag ganun yung gagawin mo. Okay? So, go to the choices, i-divide mo siya sa given. So, pag GCF naman, go to the given. Okay? Go to the given. And then, divide it sa choice na pinakamalaki. Baliktad siya, criss-cross siya doon sa LCM. Okay? Next. What is the LCM? Oh, di ba? Ang board exam, mahilig talaga sa LCM. What is the LCM of 2, 3, and 4? Again, punta agad sa choice na pinakamaliit. Anong pinakamaliit dito? 13. 13 divide 2. Cannot be. So, X. Ay, no, no. 12, 12, 12. 12 divide 2. That is? 12 divide 2, that is? 6. 12 divide 3, that is? 12 divide 3, 4. 12 divide 4, that is 3. So, automatic na, di ba? 12, letter D. That's how you get LCM. Okay? Alam ko may mga matatalino na dito, pero I am teaching those na hindi talaga maintindihan kung paano to gawin. So, at least, pwede na tayong matuto sa pinakamadaling paraan. Okay? So, next. Simplify na naman. Simplify x square minus y square over x plus y. O, di ba? Ano yung una nating rule dito? I-factor kapag may ma-factor bago ka mag-cancel. Okay? So, anong mangyayari dito? This will become x minus y. Anong factor dito? X minus y and then x plus y. Di ba? Ito yung resulta niya. So, ito yung factor niya. Di ba? Now, etong x plus y. I-over na agad natin, no? Kasi hindi naman po siya factorable, no? So, x plus y, ayan. So, pwede na ba tayo mag-cancel? Yes, pwede na. So, the correct answer here is x minus y. Ganun lang po kadali, di ba? That is letter x minus y. That is letter B. Okay, letter B. Next. 144. Ano ba naman to? Ayan. Okay. Simplify. Ito, simplification na naman. Simplify 3 times the quantity of x minus 4y minus the quantity of 4y minus 3x minus the quantity of 2x plus 4y. Anong gagawin niya dito? Simplification. So, automatic lang. Tanggalin natin yung mga parentheses na nandyan, no? Na nakikita natin. So, this will go like this. Nasaan na yung pangnulat? Ayan, ayan. 3x. Ayan, bakit itim? 3x plus, no, minus 12y. Okay? And then minus 4y plus 3x.
minus 2x minus y. Tama? Ayan. So, combine like terms. 12y plus negative 4y plus negative y. That will give us negative 17y. 3x plus 3x minus 2x. That will give you 4x. So, the correct answer here is 4x minus 17y. Meron ba? Yun, eto. Yan. Tama tayo. Katama ka ba? Yan, sumabog na ang utak. Okay lang yan. No? Lumaban pa rin tayo. Yan. Next. The sum of the sides of a polygon is the blank. Again, sum of the sides daw. So that is a perimeter. Okay? Sum of the sides, that is a perimeter. How do you get the area? That is only square, no? Length times width or altitude times the base sa triangle. Sa volume naman, tatlo. Cube to. Length times width times height, di ba? So, length isa lang. So, that is perimeter. No? Next. Oh, na naman. Next. Ito. The altitude of a triangle is 5 meters and the base is 20. What is the area of a triangle? So, formula na agad tayo. Dapat memorize mo yung mga formula ha. So, triangle lang naman yung gusto talaga ng PRC, no? So, 1 half BH. Okay, malaki to. BH. Ayan. Boarding house, no? So, equals. So, ang base natin dito, palagay na natin na 20, no? So, 1 half times 20 times 5. That will give you 100 over 2. And equals, area is equal to 50. Kuha? That's how you do it, no? Huwag kayong mag-memorize. Baka pagdating nyo sa board exam, magulantang kayo na iba yung given, yung memorize mo, kabahan ka. Two consecutive even numbers whose sum is 102. So, consecutive even. 40 and 62, 50 and 52, 48 and 54, 45 and 46. Even, that is letter B. Okay, letter B, 50 and 52. Ayan. Next. Hinahinaya lang, sir. Do not worry kasi pwede nyo po itong ulitin right after the live. Okay? Tag your friends. Kindly share the live po para yung mga mahina sa math nating mga kapatid ay matulungan natin. Kasi ito yung nakakababa sa inyong rating kasi ayaw nyo ng mathematics. So, dahan-dahanin natin para makuha natin. 149. The measure of an angle is 25 more than its supplement. What is the measure of the larger angle? Anong hinahanap? Tandaan nyo? Larger angle. Kapag sinasabi nating supplement, ano ang measure nito? 180. Tandaan nyo po yan ha, supplement, 180. So ano yung 90? Ang 90 po, complement. Okay? Complement kapag 90. Kapag 180, supplement. So, okay na. Malinaw na to. So, ngayon, paano natin isolve to? Okay, paano natin isolve ang larger angle? Measure of the larger angle. Sige nga, tingnan natin ang comment section. So, mag-let x na naman tayo dito, di ba? Di ba? Ayan. O, sumagot na sila. Sige. Mas gusto ko yung nagbibigay ng solution kaysa nagbibigay ng choice na mali naman. Di ba? So, punta tayo sa solution. So, let x lang tayo. Let x. So, let x be the smaller angle, no? So, again, let x be, yan, the smaller, ayan, smaller angle. Ayan. So, dahil si x ang smaller angle, dapat si larger angle, ayan, si larger angle ay x plus, ano to? 25 kasi more than plus 25. Okay? So meron na tayong nabuo na expression. So gawin natin ang equation. I-add lang natin x plus 25 is equal to supplement. That is 180. Okay? Combine like terms. That's 2x is equal to 180 minus 25. Di ba? So, that will give you
2x is equal to 155. Diba? So, to get the value of x, divide both sides by 2. That will give you x is equal to 77.5. Now, the value of x is 77.5. Ano yung hinahanap? Larger angle. Ang nakuha natin, ang smaller angle pa. Bakit? Let x be the smaller angle. So, the value of x is 77.5. This is the smaller angle. So, letter D here is the smaller angle. Pag tinanong sa board exam, what is the measure of the smaller angle? Answer, 77.5. Ano ang tanong dito? Ang tanong eto, larger angle. So, i-substitute lang natin. Value of x, which is 77.5 plus 25. And that will give us 110.5. That's how we get it. Okay? 110.5. 110, 102. Teka lang ha. Sorry, no? Baka na mali tayo ng add, no? Mag-add na lang nga, mali pa tayo. That is, ayun, 102.5, okay? 102.5. Yung tama na yung proseso mo, pero pag-add mo, mali. Nako, 102, yes po, 102. Bakit nag-110 ako? So that is, larger angle, 102.5 degrees. Pag smaller angle, pag nagkataon, binago ng board exam ang tanong, smaller angle, 77.5. Pero kapag larger angle, letter C. Okay? Next. In how many ways? Eto na. In how many ways, ayan, in how many ways can 5 girls be seated in 5 rows? So simply, 5 times 4 times 3 times 2 times 1, that will give you 120. Ayan, letter B. 5 factorial lamang po ito. 5 factorial. Okay? Next. 150. Ayan. 151, sorry. Okay. 151. Ayan. Oh, uy, nawala. 151. What percent of 75 is 15? What percent of 75 is 15? Paano ba to gawin? 'Di ba? Meron tayong percentage, okay? Is equal to base times rate, 'di ba? So, madali lang to, no? Anong base natin? 75. Ano yung rate natin? Wala, no? So, times R. So, 75R, ayan, is equal to, ano yung percent natin dito? Percentage, that's 15. So, combined like terms is equal to, divide 15, that will give us, how much? 2, diba? And, no. 0.2, okay? 0.2. And to get the percent of this one, move 2 zeros to the right. Ayan. So, that will give you 0.20%. Ayan. I mean 20% or 0.2. Ayan. Next. That's letter A. Okay. Oh, nakakapagod ang math. Okay pa ba tayo dyan? Share the live, no? Tulungan natin ang mga mahihina din sa math nating mga kaibigan at mga kapatid. Ayan. 50, no, sorry. 50 over 75 pala ito. Sorry ha. 15 over 75. Okay? So that is, para matira na lang ang ating rate dito. Again, 15 over 75. Ulitin nga natin. Bakit 15 yung nilagay ko dyan? Ayan. Pwede mo naman tong laruan, pwede naman tong bali-baliktarin. Pero sa akin, nag-substitute na lang ako para hindi ako mahirapan, no? Equals 75R. Ayan. So, divide both sides by 75. That will give us 0.20. Ayan. 0.20 is equal to R. Or, move 2 zeros to the right. Ayan. So, para magiging 20 siya. Percent. Yun, okay na yun. Bakit mo nag-50 nakuha nila? 152. Number 152. Okay, this is work problem, no?
So we have here, how long will it take for A and no, how long will it take for A and B together to finish a job which can be done by A alone in 6 days? So A can do it in 6 days. Ayan, one job, 6 days. Okay? And then si B can do it in 3 days. Ayan. So one job in 3 days. So, i-add mo lang sila. Simple as 1/6 plus 1/3. So get the LCD, di ba? The LCD here is 6. 6 divide 6, that's 1 times 1, that is 1. And then 6 divide 3, 2 times 1, that's 2. Okay, so that is 3/6. Yan. 3, they can do 3 jobs. Okay, they can do 3 jobs in 6 days. Ano yung tinatanong? A job. A job lang ang tinatanong, guys. So, reduce this to lowest term, 1/2. One job in 2 days. Okay? One job in 2 days. So, how many days? 2 days. Kuha niyo po? Di ba? Simple as add kung ano yung kaya nilang tapusin and then get the LCD and then that will give you 3/6. And since a job lang naman, so i-reduce mo siya to lowest term, one job, 2 days. That's letter B. Okay? Bakit 2, sir? Ang tinatanong kasi, ilang araw nila matapos ang isang job? So, 1/2. One job in 2 days. Ayan. Very good. Ganun pala yun. O, baka sa board exam makalimutan to ha. So, ulit-ulitin nyo lang. Just go to YouTube right after the live. Ito yung para sa akin, ito yung dapat nyo talagang ma-master. Yeah. Dahil ang mathematics talaga, kahit 10 items lang yan sa board exam, hihila yan sa rating nyo kapag hindi kayo exposed dito. Okay? So, next. Guzman Company manufactures beds. In its catalog, a double bed is priced 5,000, less a discount to the trade of 20%. Oh, baka may luma siyang dinala doon. What will Rosan Department Store have to pay for the bed? So, ang less niya, 20%. So, ano ang ating tatandaan dito na eto, di ba? Tandaan natin to. Ayan. Di ba? P, P is equal to base times rate. Di ba? So, simple as, ano yung percentage dito? Ang rate natin dito, 20%. So, ang hanapin natin percentage, no? Ang base, 5,000 times 0.20. That will give us 1,000, di ba? The percentage is 1,000. So to get the amount payable, you just have to subtract the base minus the percentage. So that is 5K minus 1K is equal to 4K. Okay? 4K. Yan. Letter A. Next. Ang dali lang ng math, no? Next. Eto. Anong gagawin natin dito? A receipt calls for 2 eggs for every cup of flour. If a head chef uses 28 cups of flour, how many eggs will he need? So simple as an egg, 1 cup, okay, for a while. Bakit itim? 1 cup is to 2. And then, equals, ilang cups? 28. So, 28 is to missing. Wala. Diba? How many eggs? Wala. Kasi ang flour yung binigay. So, X lang to. Okay? So, anong rule natin dito? Multiply the means, multiply the extremes. Saan dito yung means? Eto. Saan dito yung extremes? Eto. So, just simply multiply. 56 is equal to X. Okay? So, X is equal to 56. That is letter A. Simple as that. Kahit balik-baliktarin nila yan, kaya nating masagot yan. Pag alam nyo kung paano to gawin. Okay? Next item.
What is the total amount after adding an interest of 8% on 10,000 for 3 years? For 3 years man, so kailangan lang I is equal to PRT, no? Principal times rate times time. Okay? So, principal amount is 10,000 times anong rate? 0.08 kasi 8% times how many years? 3 years. So, this will give us how much? Nako, calculator. That will give us 2,400. Very good. 2,400. Ayan. So, dahil 2,400 yung interest mo, ang hinahanap, total amount. Huwag kayong magpatrick dito at total amount. So, ibig sabihin, the principal plus the interest is equal to the total amount. So, 10K plus 2,400, that will give us how much? That will give us 12,400. Oh, yehey! Medyo gumagaling na ako sa pagsusulat. Hindi na ako nahihirapan masyado. Yan. Next. The fraction. Okay, fraction. The fraction halfway between 37 and 47 is, eto. Alam kong alam yung paano to gawin. I mean, alam ko kung alam nyo ang sagot. Pero, paano ba to gawin? Okay? So, we have here 3 over 7, okay? Plus 4 over 7, di ba? So, anong equal nila? 7 over 7. Ayan. Tapos, ang 7 over 7, pwede siyang magiging 1, di ba? Tapos, halfway between 37 and 47 is 1 half. Okay? Halfway. Yan. Ganun kadali yan. Letter A. Okay, so letter A. Letter A. Letter A. 1 half. Ganun yun kinuha. Next. 157. The slope of a line described by the equation 3x is equal to y plus 4 times 2. Tama? Ayan. So, simplify lang natin. Tapos, pag slope, dapat tandaan natin itong y is equal to mx plus b. Ano ang slope natin dito? Cm. Hanapin natin ang value ni m. Okay? So, simple as 3x. Distribute lang natin. 3x is equal to 2y plus 8. Tama? Kasi 2 times 4 tapos 2 times y, 2y. Diba? So, 3x is equal to, no, 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 no. No, no, no. Okay. Wait for a while. Y. So, i-rearrange natin siya. Sorry. Rearrange natin siya para si y mapunta dito. Dito sa kaliwang bahagi. Okay? So, this will go like this. Transfer lang natin kung ano yung pwedeng matransfer. So, negative 2y. Transfer natin si y dito. I-transfer natin si y dito. So, magiging na lahat po ng i-transfer nyo sa kabilang side ng equation, magiging opposite ang kanyang sign. So, this will become negative 2y is equal to negative 3x tapos plus 8. Okay? Now, dapat y na lang to. So, kailangan lang natin itong i-divide by 2 para matira na lang si y. Divide by negative 2. So, both sides dapat, no? Negative 2. Ayan. So, now, natira si y is equal to negative divided by negative. That is positive 3 over 2x plus 8. Diba? So, now, ano yung value ng ating slope? Ang value ng ating slope ay, eto, di ba, si m, 3 over 2. Ayan. 3 over 2. Ganun lang pala, sir? Yes. Matik na yan. Dapat tandaan nyo lang po ang formula ng ating slope. Y is equal to mx plus b. Okay? Ito yung lang yung talaga yung isaulo ninyo. Tapos, i-simplify lang yung given. Okay? Again, dapat tandaan, dahil y ito, lahat ng y na makikita mo, lipat mo sa kabilang dulo. Okay? So, dahil nandito si y, ilipat natin siya dito. Maiba lang yung sign niya.
Okay? Kasi nilipat mo siya. The same applies here. Pag nilipat mo siya rito, maiba din yung sign niya. Okay? So lahat ng ililipat, maiba ang sign. Malinaw? Yes. Oh, mention your friends naman. Share naman the live. Ayan. Para maging masaya tayo rito. Share the live. Help your friends. Yung mga may dyscalculia dyan. It can be used to show the progress in academic grades over 4 quarters. This is line graph. Okay? This is line graph. Yan. Pak, 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 pak. Mga ganyan. Yan. Next. It illustrates how a portion. So, how a ay, nawa na. How a portion of the data. So, a portion that is pie graph. Pie graph. Okay? And that is the wrap for mathematics. Hmm. Kaya nyo yun? Okay, di ba? So, kinaya ko. Dapat kaya nyo rin, di ba? Ganun dapat. Okay pa ba tayo dyan? Buhay pa ba ang taong bayan? Ayan. Tag your friends, mention your friends. Ayan. Pa-favor naman po. Ayan. Maraming salamat po sa mga super sticker senders. Nandito na ang ating mga members na bago na pumasok. Welcome sa ating mga members. Ayan. Para po sa mga gustong mag-join sa final coaching, you can message the page kung gusto nyong mag-join, and I highly recommend na mag-join kayo sa final coaching para malaman natin kung ikaw ba talaga ay handa, ikaw ba talaga ay meron ng baon sa lahat po ng kategorya ng Gen Ed at Prof Ed, at maging sa majorship mo kasi meron na din tayong majorship. Okay? So just click just message, no? Click the message button so I can entertain you. Maghintay lamang po na ako ay mag-reply kasi po sa dami ng messages at sa dami ng ginagawa ko, medyo matatagalan mag-reply kaya ngayon pa lang mag-message ka na para ma-accommodate natin agad. Ayan. So next part is the ICT. Oh, mas madali na lang to. Ayan. Activities connected by a network system, a computer system is described as network. Ayan, network. Okay? Which symbol is used to open a document? Symbol daw used to open a document. This is Control O. Okay? Ano ba ang Control D? Font command. Okay? Again, Control D, font command. Okay? Ano ba si Control V? Control V, this is paste. Okay? Paste. Tama? Tapos si Control S, save. Ayan. Next. Messages are easily transported anywhere in the world through email. Okay? Through email. Oldest nating form ng ating pakikipagkomunikasyon, letter. Okay? Tandaan niyo po yan. Next. Alt is the symbol for alter key. Okay? Alter key. Next. Which of the following is not an input device? Eto, magkakamali kayo rito. Which of the following is not an input device? Sagot! Tag your friends naman, LPTs. Pa-favor naman. Ayan. Tag your friends. Mention your friends. Please share the live. Ayan. Sige, sagot nyo rito. Magkakamali kayo rito for sure. Sige nga. Ayan. 164. Letter. Sige pa. Sige pa. Ayan. An input device. Okay, letter D. So, letter D. Ay, thank you, Lord, no? Pumarito sila, may natutunan sila. Bakit? O, tama na! Tama na! Ang dami nyo nang nagkakamali! That's letter C. O, di ba? So, sampalin ng katabi, sampalin ng sarili kapag nag-iisa ka dyan. So, ha? Sweet. Is letter C? Yes. Anong tinatanong dito? Not an input device. Monitor is an output device. Okay? Again, monitor is an output device. Yan. Output yan. Okay? Si gaming application, nag-i-input ka rin naman dyan, di ba? Gaming application, you are inputting also para maging interactive siya. Oh, sampalin ng katabi, bilis. Sabihin mo, "Tatanga-tanga ka na naman. Tingin mo kasi madali yung tanong kaya hindi ka na nag-a-analyze. Tingin mo kasi yun yung tinuro sa'yo
ng iba, kaya yun din yung sinagot mo. Eh, hindi mo inisip kung ano yung tama diyan sa apat, 'no? So, ayan. May nasampal ba? Aray ko po, yun, tinamaan, 'no? So again, monitor, kailan ba nagiging input ang monitor, 'di ba? Output 'yan, nagpapakita 'yan. Ang gaming application, interactive siya. So, may in-input ka para maging interactive siya, 'di ba? So, that is, ayun, sinampal ang pader. Sakit niyan, 'no? Hardware keyboard. Ayan, next. 'Di ba nagkamali kayo? So, sabi niyo magaling na, oh, 'di ba? Buti pumarito kayo, 'yan. So, sa mga umalis, naku, hindi nila makita 'yon, ipa-private ko na lang 'to. Basta hindi mag-share, private na 'to agad. Kindly share naman LPTs, pa-favor naman po, ayan. Piliin ang angkop na pagpapakahulugan, bilang kung mangusap ang dalaga. Sana all mahinhin, oh, ha. That's maingat na, maingat ang kung mangusap ang dalaga. So 'pag hindi na dalaga, madaldal, gano'n? Yeah, maingat 'no? So, sa sobrang ingat, walang jowa sa February 14. Naku po, sayang naman, ang ganda. So, okey 'yan 'no, okey 'yan na walang jowa para at least hindi ka ma-distract. Next, 166. Ito ay pagbasa ng pansamantala, pansamantala at di palagian. Ginagawa ito kung nais lang magpalipas ng oras. Palipas ng oras, that's casual, casual, okey? 'Pag, scanning new information, 'pag masusi, masinsinan, okey? Next. Isang paraan ng pagkuha ng datos na ginagamitan ng mga sunod-sunod na tatlong tuldok. 'Pag tatlong tuldok, synthesis, synthesis. No, 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 synthesis ba? Ellipsis, ellipsis. Like, ori ng sanaysay na pangkaraniwan ang paksa, wari parang kausap lang tulad ngayon. That is malaya, okey? Malaya. 168, malaya, ayan, tama yung sagot nila. Okay, next. Nagpapahayag na ang wika ay nauunawaan ng lahat at napagkasunduan. Ano yung lagi kong sinasabi? Napagkasunduan, that is arbitrary, okey? 'Pag naman po dinamiko, 'pag dinamiko, nagbabago. Again, 'pag dinamiko, nagbabago. 'Pag masistemang balangkas, organisado, okey? Organisado. Malinaw? Yes, yan, next. Ano ang bantas na ginagamit sa pagitan ng panlaping ika at tambilang? That's gitling, okey? That's gitling, oh. Kailan naman ginagamit ang tuldukuwit? 'Pag naghihiwalay ng mga sugnay na di nakapag-iisa. Again, kailan ginagamit ang tuldukuwit? Kapag pinaghihiwalay ang mga sugnay na di nakapag-iisa, okey? Kailan naman ginagamit ang kuwit? Kapag hinihiwalay ang parirala, okey? 'Pag naman okey na 'yan, 'wag na natin damihan, next. Isang uri ng pahayagan na nag-uulat ng mga tunay na pangyayari batay sa pag-aaral, pananaliksik o pakikipanayam at isinusulat sa paraang kawili-wili. The clue word here is kawili-wili, that is kawili-wili, lathalain, lathalain. 'Pag naman po opinyon, editorial. Pinakamahalaga, pangulong tudling. Ayan, next, 172. Kapag, kapapasok pa lang niya sa silid, ang pandiwa sa pangungusap ay nasa aspetong perpektibo, pangnagdaan. That's pangnagdaan, okey? Kapapasok, pangnagdaan. 'Pag present, imperpektibo. 'Pag future, kontemplatibo. 'Pag tapos na, perpektibo. Pero kapapasok, this is pangnagdaan, okey? Um, may salita dito na hindi dapat kalimutan, eh. Nangyari na pero hindi pa tapos, 'di ba? Nangyari na pero hindi pa tapos. Kapapasok, ayan, that's pangnagdaan. Katangian ng mahusay na mananaliksik na marunong tumanggap ng kritisismo o welcome ang criticism. That is bukas ang isipan. Very good. Bukas ang isipan. Ibigay ang angkop na damdamin na papaloob sa bakit gabi na hindi pa siya dumarating. That is pagkatakot. Okay? Pagkatakot. Next. Sistematikong paglalarawan ng mga datos at at estatistika
Again, sistematikong paglalarawan ng mga datos at statistika. That is graph. Tandaan niyo po yan ha. Graph. O, line graph, bar graph, pictograph, all graphs. Pag-aaral ng mga tuntunin kung paano inaayos ang mga salita sa loob ng pangungusap. O, eto na. Pag sinasabi nating semantika, meanings. Okay? Semantika, meanings. Pag syntax, sentence. Okay? Pag pragmatica, use. Okay? Pag orthographia, by or spelling. Okay? So, the correct answer here is words in a sentence. That's letter B. Malinaw yan? Yes. Next, 177. Pangungusap na tumutukoy sa mga pangyayaring pangkalikasan. O, kalikasan, bagyo, phenomenal. Okay? Umaaraw, that's temporal. Gusto mo, that's modal. Okay? Ano naman yung existential? Meron o wala. Meron kang ang jowa, wala ka namang lisensya. O, di ba? Existential. Pangkapaligiran, phenomenal. Malinaw yon? Yes. Next. Pambating panlipunan, magandang umaga. Original, Mother cooked adobo for Kuya Manuel. Translation, si nanay ay nagluto ng adobo para kay Kuya Manuel. Ito ay pagsasaling literal. Okay? Literal. 179. Tumutukoy ito sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Again, tumutukoy ito sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Ano ito? Is it talinghaga? No. Is it kariktan? No. Is it tugma? Rhyme? No. It's sukat or meter. Okay? Ayan. Next. Sa anong bahagi ng pananaliksik matatagpuan ang lugar ng babasahing mapagkunan ng literatura? Research. Ang mga walang ambag sa research, hindi talaga ito masasagot. So, nung ikaw ay nasa undergraduate, ikaw ba yung gumawa o ikaw lang yung tagabayad ng photocopy? Okay. Kabanata 1, Introduction, framework, problem, hypothesis. Okay? Kabanata 2, RRS, RRL, and then Kabanata 3, methodology, statistical treatment, environment of the study. Okay? Kabanata 4, analysis and interpretation of the data. Kabanata 5, recommendation and conclusion. So, anong tinatanong dito? Literatura. Okay? So, that is Kabanata 2. Okay? Again, ano yung Kabanata 1? Introduction. Problem. Okay? Problem. Ayan. Kabanata 5, conclusion and recommendation. Ayan. Kabanata 4, analysis of the data. Okay? Kabanata 3, that is methodology, statistical treatment, environment of the study, map, local, whatsoever. No? So that is research, parts of the research. Yan. Next. Ang mas kahulugan ng the present problem is only a storm in a teacup is balewala. Tandaan niyo po yan. Next. Pag pinakapayak na anyo ng salitang walang kahalong panlapi, pinakapayak na anyo ng salita na walang kahalong panlapi, that is malayang morpema o salitang ugat. No? Laguhan, tatlo. Okay? Tatlo o higit pa. So, pag naman po gitlapi, sa gitna. Okay? Bigyan natin ng halimbawa. Mabit. Ayan. Sumabit. Gitlapi. Okay? Tapos, paglaguhan, sumikapan. Ayan. Okay ba yan? Yeah. Salitang ugat, ito ang malayang morpema. Ayan. Malayang morpema. Okay. Next. Nagpapahayag ng lebel ng wika na impormal na nilikha at nabuo ng pagsama-sama ng mga salitang pinaikli o pinahaba. Eto, we have to settle this once and for all, no? Kasi marami sa inyo nalilito. Okay. Pag sinasabi natin kolokyal, tandaan niyo po ito. Okay, I will put a different part here. Pag kolokyal, tandaan niyo po ang mga clue word na ito. Ito ay informal. Ito ay informal na wika sa informal na sitwasyon. Tandaan niyo po yan ha. Again, informal na wika sa informal na sitwasyon. Mga halimbawa natin dyan ay, ano yung mga halimbawa na pwede natin dyan? Taika, di ba? Taika, tapos pinaikli, pinaikli,
Teka, 'di ba? Ano pa? Ano pa? Um, nasaan ba? Nasaan ba? Pinaikli niya, san ba? 'Di ba? San ba? Pag naman, ito yung kolokyal, okay? So, ito yung kolokyal. So, ano ba ang pagkakaiba nila sa balbal? Ang balbal naman po, okay, listen. Balbal, ayan. Balbal po ang pinaka mababang antas ng wika na informal. So parehas pala silang informal. Okay? Informal sila pero pinakamababa si balbal. Ano ang halimbawa? Halimbawa niya ay fes. Ano ang fes? 'Di ba? Mukha. Oh. Ano naman po ang gurang? Ang gurang. O hindi ako ito ha. Gura, that is matanda na. Okay? So, 'di ba? That is balbal. Okay? So, ano ang tinatanong dito? Pinaikli o pinahaba? O, that is kolokyal. Malinaw ba mga bebe? Yan. Malinaw mga bebe? Ayan. Next. That's kolokyal. Uri ng panghalip na ginagamit sa panturo ng bagay. Uri ng panghalip na ginagamit na panturo sa mga bagay, that is panturo. 184. Ano yung mga panturo? That is, in English, we call this panturo. Demonstrative pronoun. Okay? Demonstrative pronoun. So, that is letter B. Demonstrative pronoun. Ano yung palagyo? Etong palagyo, panaklaw at palayon, sila po ang mga kaukulang panghalip. Anong tawag sa kanila? Kaukulang panghalip. Kaukulang panghalip. Okay? So, ano yung tatlong, ah, wait. Hindi pala. Paari pala yun. Paari, palagyo, at palayon. Okay? Kasi ang panaklaw pala is, indefinite pronoun pala ito, no? Indefinite pronoun. Indefinite pronouns. Or, yung mga may badi-badi, di ba? Yung somebody, tell me, somebody, or sino man sa Tagalog. Ayan. So, that is indefinite pronoun. So, kapag kaukulang panghalip, may tatlo tayo dyan na paari. Ayan, paari. Tapos, ang isa diyan ay palayon, ang nasa binigay sa'yo at ang panghuli ay palagyo. Okay? Palagyo. Oh, ano ba pagkakaiba nila? Pag sinasabi nating paari, sumasagot siya sa tanong na kanino. Okay? So, say for example, sa kanila. Sa kanila ang bagong bahay. Bagong bahay. Kanino ang bagong bahay? Sa kanila. Ang kanila dito, ang panghalip dito na kanila ay ginagamit na paari. Okay? Ano naman yung palayon? Ano yung palayon? Kalimutan ko na to eh. Palayon. Okay. Sinundan daw ng pandiwa ang panghalip. Say for example, niluto nila, nila, niluto nila ang kanin. Yan. Niluto is pandiwa, nila is panghalip. So that is palayon. Okay? Ang palagyo naman po, ito ay ginagamit na simuno ang panghalip. Say for example, ako ay panlima sa aming pamilya. Ayan. Say for example, ganun. Kuha? Tama. Ayan. So, madali lang. No? Again, pare, sumasagot sa tanong na kanino? Palayon? Sinundan ng pandiwa or kahit preposition. Pwede yan. Palagyo? Ayan. Ginawang simuno ang panghalip. Next. Uri ng pagbabagong morpoponimiko na gumagamit ng pagpapalit ng posisyon ng ponema. Pagpapalit, metathesis. Okay? Ano yung asimilasyon? Pang, nagiging pam. Ayan, asimilasyon yan. Pagkakaltas, that is, pagkakaltas. Paano ba? Bigyan nyo nga ako ng halimbawa ng pagkakaltas. Kinaltas, may tinanggal. Sige nga. Oh, paglalapi, hindi siya kasali. Ano yung iba dito?
Ano yung iba dito? Paglilipat diin. Paglilipat diin. Ayan. Paglilipat diin, so for example, ligo, nagiging liguan. Ayan. Ano pa? Pagpapalit phonema. Ayan. That is marunong, nagiging, ayan. Pagpapalit ng phonema, halimbawa dyan, marunong, naging madunong, di ba? Oh. Ano pa halimbawa? Eto, sarahan, oh, pwede na to, no? Sarahan, tapos ginawang sarhan. Very good sa mga nakasagot, sa mga nagpa-participate. Palakpakan mo ang sarili mo. So that's pagbabagong morphophonemic ko, no? Next. Alin sa mga sumusunod ang di mahalagang salik ng pagtatalumpati? O, di mahalagang salik ng pagtatalumpati, that is, hindi ka dapat nagyayabang at walang panggulat na bukas, di ba? Next, ang pariralang naglaglag na hulog ay magkasing kahulugan, magkahawig. Ayan, next. 188. Sa pangusap na malakas ang boses mo, ang malakas ay, ano ang malakas? Malakas ay pa-adjective. Adjective, that is, pang-uri, tama? Pang-uri, very good, no? Pang-uri, adjective, pang-uri that describes the uh, noun, no? Or adjective that describes the noun or pronoun. So, pang-uri is the correct answer here. Padiwa, this is nagpapahayag ng kilos. Oh, lumabas na sa board exam ha. Nagpapahayag ng kilos. Yun. Pag sinasabi naman natin panghalip, ano tong panghalip na to? Panghalip na oh, these pronouns, no? Pag sinasabi natin pangatnik, this is conjunction. Okay? Conjunction. Ayan. And at, no? Conjunction. Okay, next. Ano ang salitang ugat ng pinaglabanan? So that is laban. Laban, laban. Laban pa ba? Kaya pa ba? Nandyan pa ba tayo? Say yes nga. Kumustahin nga natin ang taong bayan. Okay pa ba kayo dyan? Buhay pa ba tayo? Lumalaban pa ba o tulog na? 'Pag may tulog na diyan, bagsakan mo ng 74.8. Naku, gusto mo ba makakuha ng 74.8? Ay, maghunos dili ka, no? Sana di ka na lang nag-take. Oh, wag 74.8. Sa mga natutulog na, kinukuha na ng dilim, nako, 74.8 ang rating niyan. Pinapagod ka ba? Ayan. O, idilat ang mata, no? Paggising sa umaga, lumaban pa, di ba? Kailangang lumaban pa. Very good. Next. Ito ang rutang dinaanan. So, pag rutang dinaanan, we have there the channel. The channel. Again, ruta, channel. Ayan. Kalabang mortal ng pakikinig. Antok ay hindi. Ingay pala. Okay? Ingay. Kalabang mortal ng pakikinig. Ingay. Very good. Next. Paraan ng pagbuo ng salita na ginagamitan ng tatlong uri ng panlapi. O, ito yung sinabi ko na pinagsumikapan. That's laguhan. Okay? Laguhan. Very good. Next. Isang uri ng pamatnubay kung saan ang mga reporter ay lumihis sa pamatnubay. Lumilikha sila ng sariling paraan sa gawaing gawaing pag-ulat. So this is the conventional. Lumihis, di conventional. Ayan, next. Ang mga pagpapalitan ng ideya, opinion, salaysay sa pamamagitan ng mga sagisag ay tinatawag na, ano daw ang tawag? That is letter D, talastasan. Okay? Again, pagpapalitan ng ideya, that's talastasan. Next. Uri ng pagsusulat na ang focus ay imahinasyon na manunulat upang pukawin ang damdamin na natutulog. That is, pukawin ang damdamin na natutulog. That is, malikhain. Ayan. Malikhain. Next. 196. Piliin ang mga salitang walang diptonggo. Piliin ang mga salitang walang diptonggo. Pag diptonggo, iw, iw, aw, aw, aw. Cluster, magkasunod na consonant. Okay? So, here, musika is not a word with diphthongs. Okay? Buhay, may ay. Sisiw, may iw. Kasoy, may uy. Okay? So, next item. Nakapandidiri ang kaasong kalye dahil madumi. Ayan. Okay ba tayo dyan? Ayan. Next item. Alin sa mga sumusunod ang di mahalagang salik sa pagtatalumpati? Alin sa mga sumusunod? Bumalik na to, pagyayabang. Next.
Ang simbolong kumakatawan sa mga bagay at pangungusap na nais ipahayag ng tao sa kanyang kapwa ay wika. Tama ba? Yes, lalabas 'to. Ang mga salitang teka, saan, tena ay may ano sila ay may kinaltas, 'no? Pagkakaltas. Okay, ano 'to? Pagpapalit ng posisyon. Ano naman 'to? Pangpam, ayan. So, 200 items in just 2 days. Ang galing ng taong bayan. No, not bukas. Maybe, basta magla-live ako. Prof. Ed naman tayo. Tapos na tayo sa Gen Ed. Babalik ulit tayo sa Gen Ed kapag malapit na po ang final coaching. So, Prof. Ed naman tayo. Oh, humanda kayo. Tingnan natin ang galing niyo sa Prof. Ed kasi hinahamon niyo ako sa Prof. Ed na yan. Again, share the live, mention your friends para mapanood nila to. After the live, you can view this on YouTube. And also, para sa mga gustong mag-join sa final coaching, mag-join kayo. Please, no? Huwag niyo pong palampasin ang final coaching na to because this will be this will be of great help and this will determine the readiness that you have sa preparation na ginawa mo for the past few months para malaman natin kung ikaw ay pang 90, ikaw ay pang 75, or ikaw ay pang top notcher. Papasa ba? Papasa ba? Ayan. Kaya bang ipasa ang board examination natin? Ito na ba ang huling board exam mo? Ayan. Sumagot ka lang. You shout as loud as you can. Dapat marinig ng nanay mo para mahiya ka naman kapag bumagsak ka. Kasi nagbubulakbol ka. Pero I know for sure na hindi kayo nagbubulakbol kasi pumarito pa kayo hanggang sa huli. 3,700 people na nanonood. Thank you so much po for being with me for the past 200 items na atin pong tinalakay simula kahapon. Papasa ba? Yes, 200 items, 2 days lang. Tapos 1 hour lang nating ah, tinira, no? So, kailangan lang po ulitin ang videos, magpa-drill ng magpa-drill. Okay? Yan. So, again, update lang kita. Kahapon, as of kahapon, 2 days, the last 2 days, 1.9 million views ang mga nanonood sa atin na magte-take, no? So, inulit-ulit siguro nila ang video natin. So, please, wag ka magpahuli. Please, lumaban ka. Wag kang magpaiwan. Isang video o dalawang video every day, kahit hindi mo siya ma-master, ulitin mo lang 2 beses, 3 beses, lakasan mo, bilisan mo para masabayan mo. Ano man yung ginagawa mo, naglalaba, nagluluto, nagbabantay ng bata. So, ano man yung ginagawa mo, nagbabiyahe, just play the video and it will definitely help you retain the information. It will definitely help you sa multuhan during the board exam. Okay? So, kailangan lang magpa-drill, sumagot ng sumagot para at least matulungan natin ang inyo pong sarili, no? Sa preparation na to. Thank you so much po, but of course, I want you to say your name. Again, LPTs, pay attention. This is the exciting part. Everyone, let's all together say our name with an LPT sa huli. Say your name with an LPT sa huli. And 3, 2, 1, go! Mahina. Go! Loud as you can! Melvin, Osabel, Buracho, LPT. Sumpa mo po na magiging LPT ka this March 17. Hindi na po pwede bumagsak. Forget about failing. All we have to focus on is topping the let, getting a high board rating. 75 is not in our vocabulary. Seryosohin lang ang drills, seryosohin lang ang ating mga live discussions, and you will be able to ace the board examination. Next, drills will be professional education. Tingnan natin kung kaya nyo na po. Bye-bye and God bless everyone. Share the live, please. Mention your friends. Let's help them. Thank you so much. Ayan. Magbasa muna tayo ng comments, no? Kasi hindi ko nabasa dahil mathematics ngayon. So medyo na-stress ako, no? Alam niyo naman na may dyscalculia rin ako, pero sinubukan ko talaga sila. At of course, sa dami na po ng season na nagtuturo din ako ng general education, kaya medyo gumagaling-galing na talaga ako ng konti. No? Hindi na talaga ganun ako ka, tawag dyan, ka-behind, no? Pag pinag-uusapan itong math na to. Pero nakakapagod talaga, draining masyado kasi kailangan mo sabihin lahat ng ginagawa mo.
Sir, ayan, mag-join. Yung mga naka-join na, yes, let me verify, no? Yung mga naka-join na, automatic na yon. Yung mga sa Facebook na group, automatic na yon. Pero sa YouTube, you have to select the final coaching full access para po ma-view nyo ang final coaching natin dun sa ating schedule na binigay. Okay? So, the final coaching will be March 4 to 8 for Gen Ed and Prof Ed. Yung majorship ko po is March 2 and 3. Okay? So, message this page para siguradong maipasa ang board exam. Bye-bye! God bless everyone. You're welcome.